Magandang gabi po, no. Ito po ang latest update natin ngayong araw, May 6, 2026. Yung low pressure area nga na minomonitor natin dito sa may eastern section ng Mindanao ay nakakaapekto po yan sa malaking bahagi ng Mindanao, maging dito nga po sa may parte ng Eastern Visayas, sa may Siquijor, at asahan nga po natin yan yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Habang yung minomonitor naman po natin na bagyo na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility na ngayon nga po na merong international name na Hagupit, ay stable pa rin po yan na posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil nga malayo pa yan, malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yung kanyang direksyon. At sa ngayon nga po, patuloy po makakaranas ang ating bansa ng mainit at malinsangang panahon dahil dala-dala pa rin po yan ng easterlies o yung mainit na hangin nang gagaling sa dagat Pasipiko. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito naman po sa ating advanced weather forecast, kung mapapansin nga po natin na yung pinaka-direksyon ay yung po sa ating European Center. Ito po ay posible pa rin na pumasok sa ating bansa at ito po ay hanggang dito nga sa eastern section ng Visayas. Kaya mag-ingat nga po yung ating mga kababayan. At ito nga pong isang low pressure area na ngayon nga po nakakaapekto dito sa may parte ng Visayas at ng eastern section ng Mindanao. Pagdating nga po bukas, May 7, saan po natin mas magiging maulan pa sa Visayas at sa malaking parte ng Bicol, ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi bukas, posible nga po yung low pressure area ay dahan-dahan mag-downgrade. Bukod nga po kay Hagupit, meron pa po tayong dalawang low pressure area na nasa parte pa ng Pacific Ocean. Pagdating naman po ng May 8, expected natin mas lalakas pa rin po ito si Bagyong Hagupit at ito po ay nasa labas pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi ng May 8, ito po ay mas lalakas pa at pagdating naman po ng May 9, asahan nga po natin by May 9 ng afternoon or ng evening, ito po ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng May 10, kung makikita nga po natin, patuloy pa rin po yung paglakas niya pero habang didikit po yan sa parte ng eastern section ng Visayas, posibleng dahan-dahan po mag-downgrade itong si Bagyong Hagupit. At pagdating naman po ng May 11, magiging mabagal ang pagkilos niyan dito nga po sa may eastern section ng Eastern Visayas. At pagdating nga po ng May 11 ng alas 11 ng gabi, nasa eastern section po yan ng Visayas. At pagdating nga po ng May 12, kung mapapansin natin, almost stationary na nga po yung nagiging posisyon ni Bagyong Hagupit. At pagdating po ng alas 8 ng gabi ng May 12, kung mapapansin po natin dito, ay siya po ay still almost stationary. Pero kung makikita nyo po, ay dahan-dahan po ulit humuhugot ng lakas itong bagyo na ito. Pagdating naman po ng May 13, so expected natin almost stationary pa rin po itong bagyo na ito. At pagdating po ng alas 8 ng gabi ng May 13, dito po ay dahan-dahan naman po na ito ay hihina at magda-downgrade. Kung mapapansin po natin, magtataka nga po yung iba kung bakit hindi tumutuloy sa pagtaas o lumihis itong bagyo sa ngayon dahil nga
Ipinapakita nga po ng ating advanced weather forecast na meron nga po tayong malakas na high pressure area na umiiral sa karagatan ng Japan at kung mapapansin nyo rin, meron pong hangin o yung pressure na nanggagaling naman po sa may parte ng Vietnam at ng Cambodia. Inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe.